ito na nga yung part 2 ng aming paggala sa may Manila Zoo. Pagkatapos nga namin dito sa may iba't ibang klase ng kalapati ay pumunta naman kami dito sa may mga reptiles. At ito nga't unang-unang nga makikita dito itong napakalaking buhaya. Inaapaw kabut-butang sika. Dakal mamut agpaiso. Charis. Pero bungad pa nga lang yun dahil pagpasok nga namin ito at nakita na nga namin itong mga nagkukumpulang mga pagong. Parang nga silang mga bato pero pag tititigan mo ngay gumagalaw naman pala. At ito na nga yung sinasabi ko, yung mga kakilala nating mga buhaya, andito pala sila. At legit, ang lalaki pa nga. Napaka-social nga yung mga reptiles dito dahil nga ito't naka-aircon nga sila. Ang floor na ito ay ang laman nga yung mga reptiles. At yun nga, ang social, ang lamig dito sa area nila, kundi aircon. Napasana all ka na lang talaga dahil ang lakas ng aircon nila. Pero ayan, mag-hi muna kayo kay Madam Iguana na masungit. Charis. O eto na nga't nakakita nga rin kami dito ng rated SPG ay naapo anytime anywhere nag-i-exercise din naman pala sila. Kita nyo ba kung hindi bayaan nyo na dahil hindi rin maganda? Chares. Eh naman ito, pumunta na nga lang kami dito sa may mga kalahi ng mga kakilala mo. Ay naapo! Ang dami nilang mga ahas dito. At sa dami nga, hindi mo na nga rin mawaray ko anong mga klase ng mga ahas ang mga ito. Kaya ayan, ang mga bata, turo na lang ng turo. Na-amaze nga rin sila dahil nga iba-iba nga ang kulay tapos ang lalaki pa. Patanong ka na lang talaga kung paano nila inaalagaan ang mga ito. Kung kanina nga ay green yung kulay ng iguana, ito naman ay red. At ito pang maliit dito ay nagpapasikat pa nga. Pero syempre, hindi talaga magpapatalo itong malalaking ahas. Grabe, legit. Ang lalaki talaga nila at parang kasing laki nga ng mga hita. Ito nga't meron nga silang kanya-kanyang teritoryo. Iba nga rin dito ay nagbabalat na at meron pa ngang nangingitlog. Pero grabe yung imagination ko dito. Paano kaya kapag nabasag itong mga salamin? Diba? Kaya nakakatak-cutes din. Pero ito na nga, sinod naman naming pinuntahan itong mga kalahi natin, itong mga unggoy. So nga lang pagpasok namin dito ay naapuduwa lang sa nakita. Namang mga unggoy na nandito sa labas ang nandito. Chares. Marami namang palaruan ng mga bata kaysa yung mga unggoy. At ang nakakatuwa pa nga dito ay pinagsuot pa nga kami ng hairnet sa paa, pero ito lang naman pala yung makikita naming unggoy. Meron naman dito kaso nga lang ayun, nagtatago. Ewan ko, nagkukuto yata. Charis. At ito namang dalawang unggoy dito ay bising kumakain at yan lang yung mga nakita naming unggoy dyan. Kaya naman pagkatapos namin doon na medyo bitin ay pumunta na nga lang kami dito sa may mga paru-paro. Dito nakaka-amaze dahil lahat nga ng paru-paro na nandyan ay mga alaga nila na pre-reserve nila. Ang gaganda at hindi mo rin akalain kung paano nga nila ginawang ganyan ang mga yan. Super creative and amazing dahil nga super daming paru-paro. Imagine lahat yan ay alaga nila na namatay na pre-reserve lang. And very educational nga rin dito dahil nga meron din silang mga pa-history about butterfly. Paglabas naman namin dito sa kanilang mga garden ay meron namang pa ilang-ilang mga butterfly. Hindi nga ganun karami dahil nga sa weather na maulan. Pero nag-enjoy naman si Arkidandan kaya ayan inakyat niya pa nga yung taas. At hindi na nga ako makyat dyan dahil nga pagod na ang aking mga paa. Chares. Nakapagod din pala ang lakad ng lakad kahit na flat yung nilalakaran mo. Pero so far so good ay nag-enjoy naman kami at nabusog yung mga mata namin sa lahat ng aming nakita dito. So yun lang mga Mimaser for our today's video. Thanks for watching at sunod naman yung pagpunta namin sa Luneta Park and Ocean Park. Yun lang. Thanks for watching. Thank you so much, Lord.